and good governance demand full discussion of public affairs. Yes, sabi niya. Magandang umaga po, no? Alas 12:18 na. Ang ating pag-usapan, siyempre mga politiko, pero bago lahat, nais ko lang kayo i-remind sa isang walang kamatayang salita ni Justice George A. Malcolm, na siyang nagtayo ng University of the Philippines, na siya na may naging nanay ng lahat ng law school sa Pilipinas. Ang kanyang sinabi po ay yung walang kamatayang salita, at ito po ay aking nireregalo ngayong Pasko bilang pamasko ko, number 1 kay Martin Romualdez, na graduate din ng UP College of Law. So ang regalo kong ito po yung desisyon ni George A. Malcolm sa isang kaso na ang title ay US versus Philippe Bustos. GR number L12592. Dinesisyonan niya ito noong March 8, 1918. Ang tagal na, di ba? Ang kinikilala na sikat na desisyon, yung New York Times versus Sullivan, 1964 lamang yan ginawa ng US Supreme Court. Mas nauna pa tayong Pilipinas sa katauhan ni Justice George A. Malcolm. Kaya ikaw, Martin Tambaloslos Baboy Romualdez, wala kang karapatan na magreklamo kung binabatikos ang iyong ayuda. At dahil sa pagpalabas ng mga klasik-klasing saring reaksyon laban sa ayuda na AKAP, AX, at kung ano pa ngayon tupad, i-discuss sa inyong tupad, ay nagpalabas ng talata, whatever how you call it, o statement, itong si Romualdez. At ang sinabi niya, kahit daw mayroon din silang mga kopya na resibo para mapatunayan na yung lahat ng AKAP na binibigay ngayong 2024 ay napunta sa tamang tao. Hep. Hindi ko alam kung maniwala nito si Attorney Danilo Pagurugod Pelayo sa ganitong salita. Kasi knowing the fact na maraming mga nabasa kaming mga kaso, actual kaso. Isa pa nga itong nilalapit na ang involved na congressman ay congressman sa Samar. Hindi ko lang bagitin kung sino sa Samar kasi pag binanggit ko, matutumbok na siya. Isa rin siya congressman sa ngayon. Kasama si ni Martin Romualdez, bata si ni Romualdez. Na ang usapin ay ganito, na ang kaso na sinampa kay Mr. Mr. Congressman ng Samar ay ginawa niya parang Janet na police. Piniki ang mga tao na kuno nakatanggap ng tinatawag na ayuda. Pero fake ang name. Alam mo sino mga sangkot dito? DSWD mismo na mga opisyal ang kasama sa pamimiki ng pangalan ng mga tao na kuno nakatanggap ng ayuda. So ibig sabihin, ang ayuda noong araw na inaakusa doon sa congressman na sinasabi ko ay hindi pa AKAP, wala pang AKAP noon. Inimbento lang itong AKAP sa panahon ni Romualdez. Wala pang AX noon. So ngayon, ito ngayon ang masasabi ko kay Martin Romualdez. Attorney Martin Romualdez, let me remind you, in your law school at University of the Philippines, the founder of UP College of Law himself said, and it is an undying or never dying statement written in the case US versus Bustos, in the interest of the society and good government, full discussions of public affairs must be given space, democratic space, and public officials must not be onion skinned insofar as their performance of their public functions are concerned. Ganon kaklaro pagsabi. At sinabi pa ni George Malcolm dyan na the President, the Vice President, the Senate President, the Senate, the senators themselves, the congressmen, and all other officials can never be above the state.
and the state must be protected by the full clearance to liberty of the press, because it is only the liberty of the press that will protect the state against the abuses of these officials like Martin Romualdez. Kaya sabi niya, kakampi ng bansa ang itong mga kritisismo pagpuna. Kaya dahil dito, inabsulto ni George Malcolm si Felipe Bustos sa kanyang pagsulat sa Malacanang na nirereklamo niya ang judge sa Pampanga na napakakurap. So, sinintensyahan si Felipe Bustos sa korte ng Pampanga. Nung inapila sa Supreme Court, panalo si Felipe Bustos. At ang sinabi nga, karapatan ng lahat ng mamamayan ang pumuna sa kahit sinong opisyal ng bayan. Kaya karapatan din namin, Mr. Romualdez, na punain ang iyong paggagasta. Gusto mo akap. Bakit gusto mo AX? Ang dami-daming programang iba, bakit yan lang tinututukan mo? E di ibig sabihin, may katotohanan ang aming pag-iisip na gustong-gusto mo mga programa na yan dahil sa ang gagawin mo, ipamimigay mo kunwari, ilang tao bibigyan mo, kunwari lang yun. Pero ang katotohanan sa buhay ay pipikiin mo lang pirma ng mga pangalan ng tao. So ngayon, nag-anunsyo ka kanina na makompleto ka sa resibo. Ilabas mo ng resibo, baka mas marami pang Miriglis Piatos dyan na makikita natin. Ilabas mo ngayon, kasi ang nakaraan sa 2024 na ito, na budget, 26.7 billion pesos. Ipaliwanag nyo sa publiko, ilabas nyo, ilista nyo, i-post nyo sa Facebook, i-post nyo sa lahat ng mga online platforms para chichikin ng mamamayan kung sino-sino mga tao na yan. Kasi ang alam ko, marami na po nagreklamo sa akin na kinuha ang kanilang mga pangalan para bigyan ko nun ng AKAP o bigyan na kung tupad o bigyan ng AX. Pero pagkatapos sila nilista, ay hindi naman natanggap. O, kasama na dyan ang kaibigan ko na abogado sa Parañaque. Kasi senior citizen siya, nilista pangalan niya. Hanggang ngayon, hindi pa niya natanggap yung 1,000 na binibigay mula sa Parañaque. Yan ay kasama po sa mga ayuda na programa na gustong-gusto ni Martin Romualdez. Kaya nagpalabas sa akin ng salita kanina na hindi daw niya ginalaw. Ang sagot ko lang dyan ay, Mr. Romualdez, ipakita mo, i-publish mo sa online ang mga pangalan ng tao. Baka naman sabihin mo, ay, malalabagin ko po ang Data Privacy Act ng mga tao. Nako, namigay ka pa, tapos kakatwiran mo na bawal ipaalam sa mundo kung sino-sino nakatanggap ng AKAP, nakatanggap ng AX, nakatanggap na kung ano-ano. Ay, nako. Bakit sa lahat ng programa, bakit ayaw mo sa PhilHealth? Kasi ang PhilHealth mismo namimigay ng pera. Ngayon, pinakahuling balita, mga giliw kong mga subscribers at followers, ito naman po ang pinakahuling pangyayari. Ay, maraming salamat pala kay inaanak ko, kay Walden Berry. Kinats ang atensyon ko sa isang tao na tumitira kay Kapel Silapid. So anyway, bakit pala gusto nila? Isa lang po ang dahilan. Itong tupad, ngayon lang, tinanggalan nila ng 18 billion ang tupad. So, ni isang tao ay wala na makakatupad. Hindi na pwedeng mag-apply sa DOLE para sumali sa tupad. Ang tupad po kasi ay parang tulong pantrabaho na pantawid. Habang nawawalan kang trabaho, habang naghanap kang trabaho, bigyan ka ng trabaho mo na 30 days. At diyan sisweldohan ka ng minimum wage. At bibigyan ka ng trabaho kung anong ipapatrabaho sa iyo. Ganon po ang tupad. Ang tatawag diyan ay cash for work. Ibig sabihin, hindi po ipa-ayuda kasi pinagtrabahoan ng tao. Pero, tinapyasan din, tinanggal ni Martin Romualdez ang 18 billion. At sinabi ni Secretary Benny Laguesma, ang apektado pong Pilipino nang tinanggal na ang tupad ay 2 million, aabot sa 2 million na Pilipino ang natutulungan lagi ng tupad. So ngayon, dahil wala na yun, wala ng 2 million na yun. So ngayon, ang tupad, ang problema bakit ayaw niya? Kasi ganito po, nagpaliwanag si Secretary Benny Laguesma, ang pagpatupad nila ng tupad ay pinapadala sa
pinapadala sa GCash, Paymaya, ang pagbayad, pagsweldo. At pumima ang mga tao nagtatrabaho at may recording pa sila, kinukunan pa ng video pagtatrabaho nila. So, ibig sabihin, 100% na kontrata sa tupad ay naibigay sa mga tao. At kung mga tao naman doon sa mga na mga area, internet, ay personal na pinapaabot sa dahil walang puwang para bandaya kung paano ibigay ang pera ayuda ay yung sila mamimigay para dayain nila. So balik ako sa kwento namin doon na kwento ko kanina na opisyal, congressman sa Samar. Nakasuhan siya, kinasangkapan ng DSWD ng mga opisyal. Pinalabas na nakatanggap ng pera, tapos lumalabas po lahat ng mga tao na nilista nakatanggap ay peke, hindi totoong tao. Hindi nga lang Mary Grace Piatos ang pangalan, iba-ibang pangalan. Pero peke rin. Ganon din ang nakikita ko naggagawin ng mga congressman na nasa likod ni Martin Romualdez. Na pipikiin din na pangalan ng mga nakatanggap. At tapos, ganon din ang gagawin ng mga senador, kagaya ni Grace Poe, si Chis Escudero, si Jingo Estrada, na siyang may kasong plunder, si Bong Revilla, may kasong plunder, si Francis Tolentino, sino pang iba? Si Cynthia Villar. Ganon ang gagawin nila. PPKN nila, kunwari, na kung sino nakatanggap ng mga ayuda galing sa AKAP. Magkano ang ginawa sa ayuda? 26 billion po ang binigay sa congressman. Na kung kukwentehin mo, sa 316, kasi 316 ang distrito, kasama party list, ay lumalabas na tag 80 million ang bawat isang congressman na kanilang papalabasin na kunwari binigay sa mga tao na nangangailangan ng ayuda. Magkano naman ang nabigay sa Senado? Nang pinangakuan ni Romualdez ang mga Senado nang nabibigyan sila ng kahati sa AKAP, binigay sa kanila 5 billion pesos. Ngayon, 24 po ang Senado. 24 na senador. I-divide mo ang 5 billion sa 24, lalabas po na 208 million pesos kada isa. So kung gano'n, ibig sabihin, ang hinahabol pala nitong mga senador na bigla na lang nagkaroon ng katwiran na kesyo daw paparusahan ang PhilHealth na hindi dapat bigyan ng 74.4 billion na ayuda ay dahil sa hindi nila ginagastos na maayos ang pera na binibigay sa kanila ng bansa. Kinakatwiran na lang nila yon. Ang totoo dyan, gustong-gusto nila yung pera ng AKAP at sila magpapatupad. Lalo na ito pa si Chis Escudero. Lahat sila na may gusto. Ngayon, tingnan natin ano bang history nitong budget natin para sa 2025? Nagsimula po ito sa tinatawag na National Expenditure Program. Sa National Expenditure Program, yan po ay binuo ng Department of Budget and Management sa bisa ng kapangyarihan ni BBM bilang presidente. So, ginawa sa National Expenditure Program na siyang magiging panukala kung magkano gagastusin bawat opisina ay hindi po nilagay ni BBM ang AKAP. Hindi rin nilagay ni BBM ang AX. Pagdating sa Kongreso, siningit ng Kongreso ang AKAP at AX at tinanggalan ng pundo ang iba pang mga proyekto kagaya ng nalaman ko na lang kanina 18 billion ang kinuha sa tupad. Ngayon, marami pang ibang pinagkukunan. Bakit? Ano pong target nila? Ang target nila para ilipat nila ang pundo doon sa gustong-gusto ng programa na AKAP at AX. At yung gustong-gusto din nila na programa, yung tinatawag na flood control projects na nilagay sa pangalan ng DPWH. So sa flood control projects, ang nilagay nila 288 billion. At titingnan mong National Expenditure Program na sinumiti ni Bongbong Marcos gagastusin sa next 2025 ay walang nakalagay na flood control program doon na paggastos. At bakit biglang pagdating sa Kongreso,
bigla nilang siningit. So, ang gusto nila isingit, nagkakabuo ng 39 billion sa AKAP plus 41 billion sa AX. Tika mo na ano ba yung AX para maintindihan nyo. Ang AX ay assistance to individuals in crisis situations. Tapos ano naman ang AKAP? Ayuda sa kapos ang pera. Anong pagkakaibahan ng AKAP sa AX? Parehong walang pera yun. So anyway, after that, gusto din nila at pinasok din nila yung tinatawag na flood control projects na nagkakahalaga ng 288 billion pesos. So ngayon, dahil ginawa nila yan, nangyari, yung ibang mga programa, tinanggalan. Kasi bawal po na magdagdag ang Kongreso ng budget na kung itototal mo ang halaga, lalampas sa gustong panukala ng Office of the President, lalampas sa 6.32 trillion. Ganon mangyari. So para papasok ang kanilang programa na gusto nila budgetan, ay tanggalin ang iba. So tinanggal na kay Sara, 1.3 billion ang tinanggal. Ang iba pang tinanggalan ang tupad. Kanina ko lang nalaman, 18 billion. Tinanggalan din ang 30 billion ang CHED. So CHED, ibig sabihin, may mga scholars tayo dyan, mga 600 scholars ang hindi makapag-aral sa ngayon. Dahil po, 600,000 pala, 600,000 na scholars ang hindi makapag-aral sa ngayon, taon 2025, dahil kinuha po yung budget nila ng 30 billion. Tapos may pre-college pa na ibang programa, pero edukasyon pa rin. Tinanggal din. Nasa 3 billion yun. Tapos may tinanggal pa sa Department of Transportation na 16 billion. May tinanggal din na kung anong dami tinanggalan nila ng pera. So ngayon, ano magiging resulta niya kung tinanggalan mo sila? E di inilipat. Ibig sabihin, tuwang-tuwa tayo na walang budget si Sara Duterte, yun pala, nilipat nila sa kanilang mga programang paborito na AKAP. So mangyari dyan, nakikita ko po, ano pa bang iba? Dito sa Department of Education, tinanggalan nila 12 billion. Sa Department of Transportation, binanggit ko na 16.7 billion. Sa DOLE ay tinanggalan ng 18 billion pesos. Sa PhilHealth, 74 billion. Tapos ang 4Ps, tinanggalan din ng 50 billion. Ang original na proposal para sa 4Ps ay 120 billion. Ngayon binawasan ng 50 billion, ang matitira is 70 billion. Alam naman natin na lahat na mahigit 1 milyon ang pumipila o waiting list diyan sa 4Ps, hindi napapasok dahil kulang ang budget. Tapos dadami pa ito ang magiging waiting list at saka meron ding iba na napapaloob na sa 4Ps pero obligadong tanggalin sapagkat nabawasan ng 50 billion ang budget para diyan. Ang kabastusan dito, kung sabi pa ni Chel Magno, pinakabastos, pinakakurakot itong kongresong ito sa panahon ito. Biro mo, saan ang mga tinapyas sa mga programa na pinag-isipan ng maigi ng kanikanyang departamento. Sila ang may personal na alam, mga departamento na kung paano gagastusin at kung kasya ba o hindi. Ngayon, bigla na lang papasok itong mga congressman at tapyas. Hindi kanila alam paano pagpapatap ng mga programang yun. Tapos, tatapyasan mo ng pera dahil ang alam ninyo ay mamimigay ng ayuda. Kumpara mo ngayon ng tupad. Ang pamimigay po ng programa sa tupad ay wala kang makikitang tarpaulin. Wala kang makikitang congressman na nakikasama sa pamimigay ng sweldo. Ngayon, pag AKAP, pinakita ko na sa inyo dito, nag-umikot pa sa mall. Ang laki na tarpaulin ni Tambaloslos. Nagsasalita pa, kasama niya mga congressman niya. Tapos kada probinsya, tinatawag niya bagong Pilipinas Servicio Fair. Nagbibitbit siya ng 1.2 billion. 21 provinces ang pinuntahan nila. Sa 21, sa 1.2 billion. Sa 21 billion, tapos 21 times 0.2, that is 4. So ngayon kahit papasok na 25 billion po, ang inubos nila pag-ikot sa mga probinsya. Pimigay ng tinatawag na ayuda, kasamang AX, kasamang AKAP. Ngayon, ang nangyari dyan, pag pumunta dyan, ang nakuha kong istorya dyan,
lahat ng 200 kung lahat ng mga 10,000 ang ginagawa na nag-iipon sila ng 10,000 katao na dadalo sa kada puntahan na probinsya. At ang original na plano nila tag 10,000 pesos. Binababa na sa 5,000 pesos. Pero ang katotohanan ng buhay, pinapirma sa mga taong yan na ang natanggap niya 10,000 pero ang katotohanan ay hindi 10,000 na natanggap. May bawas. So diyan sila gustong-gusto sa programa na ayuda sa Kapusang Pera at saka AX. Kasi na itago nila ang pera. Pagtanggap na pera, akala nila mabait si Romualdez, kumakanta pa. Tapos, ang hindi nila alam, kung totalin natin, magkano ang naibigay sa mga dumalo? 5,000 bawa kada isa, 10,000. O ngayon, sa 50 million pesos na napunta sa mga tao, magkano naman ang napunta sa mga 200 na mga congressman na sumama sa bawat probinsya? Aba, binibigyan pa sila ng tag 3 million kada isa. So kung 200 times 3 million, that is 600 million. So 600 plus 50, 650 million. Yung mga senador na imbitado, bibigyan ng tag 5 million. Siyempre, mas malaki kay Tambaluslos. Ganun po paano nila kung bakit gusto-gusto nila yung ayuda-ayuda. At the same time, piling na mga binigyan ng pera ay nabili yung kanilang boto. Yan po ang katotohanan. Paalam niyo po sa inyong mga kababayan, sa inyong mga kamag-anak na ganun po ang lukuhan dito. So, pasalamat din rin lang ako kay BBM at nag-anunsyo siya kanina na hindi niya muna pipirmahan ang batas ng budget at busisiin pa. Salamat na lang at na nakaisip si BBM. Nalaman ni BBM, grabe ang batikos. Matindi ang batikos. Kung bumabaha ang pera sa ayuda, bumabaha rin ang batikos sa ayuda. Ganon po ang matindi. Kaya napilitan ni si BBM na isuspendihin muna. Hindi niya muna pipirmahan. So, kaya nga, ladies and gentlemen, sana magdasal kayo na magbago ang isip ni BBM na ibalik ang pondo na 74.4 billion pesos sa PhilHealth. Kasi kailangan ng mga Pilipino na mga ospital na masagot man lang kahit 30% ng gasto sa ospital. So, yan lamang po ang tanging paraan na makatulong sa mga tao. Bakit mo ipagkakait yan? Bakit mo isisero? At dapat malaman sana ni BBM, may advice sa kanya ni Chief Justice Lucas Bersamin na bawal sa batas na hindi mo bibigyan kahit piso ang PhilHealth. At bakit ko nasasabi bawal sa batas? Dahil po may batas na ginawa na universal healthcare sa ating bansa. Ang nagpasa pa nga niyan si Harry Roque sa Kongreso at saka si JB Ejercito sa Senado. Pero ang problema dito, nang nakabigay na sa AKAP, isa pa si JB Ejercito ang pumirma na huwag punduhan ang PhilHealth. Ano kang klase, JB ka? Ikaw may utak ng batas na yan, tapos hindi mo lalabagin mo batas? So, ibig sabihin, pag nilabag nila ni Ferdinand Hernandez, yung Ferdinand Marcos, itong PhilHealth na hindi nabibigyan, magiging ground yan sa kanyang impeachment. That will be culpable violation of the Constitution that says that he must execute faithfully all laws of the Republic of the Philippines. At dahil hindi niya pinapatupad ang universal healthcare, ay pwede rin siyang tawagin na tinraidor niya ang inang bayan. So ano pa, dapat isipin dyan na yung AKAP, zero, ibibeto sana. Nanghingi ako na ipaliwanag sa isipan ni Ferdinand Bongbong Marcos na ibeto niya o di kay beto, ibasura niya ang budget para sa AKAP at saka AX. Sa anong dahilan? Dahil po walang batas na nagsasabi na magbibigay at magkakaroon ng AKAP at magkakaroon ng AX. So, sinasabi po sa Section 29
Article 6 ng ating konstitusyon na walang batas na maaring maipapalabas na magbibigay ng pera sa isang programa kung walang batas na nagbubuo ng programa. Na meron kunong batas na nagsusuporta sa AKAP at AX. Ano binabanggit nilang batas? Yung batas na tinatawag na Magna Carta for the Poor. Pag binasa mo po ang Magna Carta for the Poor, ang nakalagay doon na batas na pwedeng dapat punduhan, number 1, 4 piece. Kaya ng 4 piece, binawasan ng 50 billion, dapat maisipan sana ni BBM, ibalik niya ang 50 billion. Tapos, ang isa pa na nakalagay doon sa Magna Carta for the Poor ay ito yung tinatawag na tupad. So ngayon, kung tinanggal mo ang tupad, kahit piso hindi minalagyan, lalabagin ni BBM ang batas na yan. Para hindi niya malabag, dapat ibalik niya ang pundo ng tupad. At may mga programa pa dyan nakalagay, Kalahi, CIDSS, at saka mayroon pang SLP, Sustainable Livelihood Program. Yun po nakalagay dyan, pati kasama pang National Housing Authority dyan, na dapat punduhan sa Magna Carta for the Poor, at dapat punduhan din ang Socialized Housing Finance Corporation dahil iyan ang papautang para makapakakuha ng lupa ang mga maralitang tagalungsod para sa kanilang pabahay. So yan po ang aking hinihiling kay Mr. BBM, na sana makita niya yung mga wisdom na yan at ibalik niya ang pundo ng Department of Education na 12 billion. Kasi po, ang 12 billion po, nakakailanganin ng mga estudyante natin, bibili po sila ng computer para sa ating grade 1, grade 2, grade 3, hanggang high school na pupils at students. Para naman, yung ating mga estudyante na mababa na ngayon ang score sa PISA sa buong mundo, ay makaantas, makahabol man lamang. Tingnan nyo, ladies and gentlemen, kung gaano kahalaga ang edukasyon. Ang India, 20 years ago, nag-invest sa mga kabataan. Ngayon, makikita mong India, ang daming Indiano na magagaling. Ang kasalukuyang world champion sa chess ay Indiano. Siyang pumalit kay Viswanathan Anand na naging 5 beses naging kampiyon sa chess sa buong mundo. So yan lamang po, ganun po kahalaga ang edukasyon sa ating bansa. Ngayon, ang isa pang pagkakamali na labag din sa konstitusyon, dapat makikita ni BBM, ipagdasal natin na makikita niya, na baliktarin niya, tanggalin niya ibeto niya ang 288 billion na flood control projects. Bakit po? Kasi kung hindi niya ibibito, ang total ng proyekto sa DPWH ay magiging 1.13 trillion or 1 trillion 130 billion. Ngayon, ang kabuuan ng education sector kasama ng TESDA, kasama mga scholarship, kasama yung CHED, kasama state universities and colleges, nasa 900 billion lamang. Ngayon, inuutos ng konstitusyon na dapat ang pinakamataas na budget ay dapat education system, education sector. At ngayon, dahil lumampas sa education sector, labag sa konstitusyon ang itataas mo pa ang Department of Public Works and Highways. So, ipinagdasal ko na sana makita lahat ni BBM yun. At pasalamat naman ako nakinig si BBM sa ganong problema ng bansa. At shout out lang ako, Jigger Yati, ayuda ang naisip ni Martin Tambaloslos para nanakawin ang pera sa bayan. Ganon nga. Siguro nakakuha ng taktika kay Sara Duterte kung paano depensahan kung saan napunta pera. Magbigay lang ng acknowledgement receipt na ang nakatanggap ay si Mary Grace Piatos. Page 925, during the black slavery in the US, the slaves were kept uneducated and illiterate, so they will be controlled because education is freedom. Tama po kayo, Page 925. Baby De Castro, good morning po, Engineer Toto Kausing. Tapos si Picture 925, there will be rejoicing in hell when these children of perdition go home. Yun. LG Naps, kahit naman namudmud ng pera sa Romualdez, di naman yan mananalo. O dapat, tandaan ninyo, dapat hindi mananalo. So, ibig sabihin, ang kaibahan po nito, ang klaro, laking kakaibahan, kung may anomalya o wala ang isang ayuda, ganito. Kung mga ayuda na walang congressman na sumasama, walang anomalya. Kagaya sa tupad, walang anomalya. Ngayon itong purpose natin, hindi sila kikita sapagkat ang disenyo ng DSWD purpose ay pinapadalang iba sa GCash
Ang iba pinapadala sa Pimaya, ang iba pinapadala sa Palawan Express, ang iba kung kanito sa ATM card. So dahil diyan hindi sila kikita at yan ay binawasan nila ng klase. So Rene Reganas, huwag ako rumaldis, iba na lang. Jenny Yuyego, gandang gabi. Salamat po. Salamat po, Jenny. Rene Reganas, wow, ako rumaldis, iba na lang. Lita Dalot, okay, dapat ibalik na nilang pera na ninakaw ni Martin at Saldico. Yung sa nabaha yung Bicol, yung Albay at saka Camarines-Sur. Bakit bumaha? Yan po ang katibayan ni Attorney Danilo Pilayo na taga Bicol na talagang kinain lang sa bulsa ang budget para sa flood control projects. Kasi kung nagawa man lamang natanggalan ng mga buhangin na humaharang at bato ang ilog diyan sa mula Albay hanggang Camarines, yung Bicol River Basin Project diyan na tawagin, kung natanggal lamang yan, hindi babaha ang Albay at saka Camarines. Dadaloy lang ang tubig papunta sa dagat. Dahil ang laki-laki ng product ng programa sa flood control sa inyo, ako Bicol Party List, Jill Bungalon na may relo na Rolex, bata ka pa pero may relo ka na Rolex, at saka si Saldico na presidente ng SunWest Corporation, na lahat ng mga ang SunWest Corporation po, by the way pala, sa panahon ni Duterte ay kumita ng bilyon-bilyon sa Parmali contracts. So ngayon, dahil iba na hindi na presidente si Duterte, ay tinraidor na si Duterte, tinitira-tira na si Duterte dito naman sa Romualdez. At nabalitaan ko pa na nagbigay siya ng 70 million pesos na campaign funds ni BBM noong nakarang kampanya. Kaya ganon siya kalakas. Okay? So Lita Dalot, Jeffrey Cabigon, ay magandang gabi diyan, mga gabi diyan sa sa Davao del Norte. Ituloy ang ating organisasyon na bunyog diyan sa Davao del Norte, Jeffrey. Jigiriarte, akap para yan sa mga kurap, pati si ang kumilik, Jessica, isa rin si George Erwin Garcia na kumita ng 1 billion sa Miro. Ayon sa mga ebidensyang pinakita ni Dan Marcolita, talagang lumalabas na kumita siya ng suhol galing sa Miro na kumpanya diyan sa South Korea. Si Jigiriarte, Sara Tambalista, maraming listahan sa taong bulis. Mas maraming listahan si Tambaluslos. Bakit kamo? Ang pinamigay sa AKAP, 26.7 billion kay Tambalustay, lang, 125 million lang, layo-layo ng diferensya. Pero makakakuha ng ideya si Tambaluslos kay Tambalustay kung paano ipatunayan na napunta sa tama ang pera. Magbibigay ng resibo na Mary Grace Piatos. Okay, picture right to 5, this is why education is so important. Without it, the Philippines will have a lot of bubutantes. Tama ka. Alex Ulin, good morning. Sir Toto, Jay Geriarte, sana tutuparin ni Sara Tambalista na pasabugin niya. Sana nga, pasabugin lang siya natin sa Kongresan House. Ama Enriquez Orian, sa tupad, sa totoo lang, di sila nagtrabaho ng totoo. Kinuhanan lang sila ng video at picture. Ganun ba? Meron ba mga anomalya? Pag pwede mo pakabigyan ako ng kopya ng mga kanyan, na mga kumuha ng pera sa tupad tapos hindi nagtatrabaho? Antonio Lampa, kala nila magtatagumpay ang kasamaan nila like Kadiliman, Jay Geriarte, pati mga ayuda sa Bagyong Yolanda noon, linamon ni Martin Tambalusos. Yun na nga, wala na nga napunta. Ang pinakamatinding dyan, pinakasikat ng panahon ng bagyo sa Camarines, si Gobernador El Rey de la Villapuerte, imbes na pagkain na pimibigay, 500 pesos. Grabe naman. Sama naman ipamimili ng mga biktima sa baha yung pera. Sarado lahat ng tindahan. Anong klase? Yeah. Sabi ni Pexo 95, give them ayuda like fish and keep them poor to control. Do not give them dignity by teaching them how to catch their own fish. Ami Gibana, hello Dr. Engineer Toto Kausing. Sinasamantala Nina Romualdez na makakuha ng maraming pera habang sila ang nasa power. Shooting and meditation, mabuhay si Speaker Martin Romualdez. Dapat yan ang susunod na presidente ng Pilipinas sa loob ng sa susunod na 2028 para maraming ayuda. Ayuda is life. Grabe ka naman, Fernando Romualdez. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, listening from Logroño, La Rioja, España. Good morning.
So Buenos Dias, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Oscar Montano, di obra ang makawat sa iyo. Tapos Teresita Samaniego, people should each other report that amalis. Dapat lahat ng tao magre-report. Ramon, dapat ang tip ko lang sa inyo, pwede nyo kunan ng video. Tapos ipadala nyo sa akin kung takot kayo, ako magsisiwalat. Ramon Cortez, good morning po. Philly Bautista Saplaco, good morning. Pix 0925, good evening. Magandang gabi na pala si Pix 0925. Tapos end of route. Sobrang garapalan ngayon ang korupsyon. BBM, bakit po wala ata kayong ginagawa dyan? Tingnan natin yung veto power ni BBM kung gagawin niya. Widwin, watching. Kasi veto power niya, pinagliban niya muna pagpirma ng budget kasi pag-aralan niya maigi. Tapos Jiggy Riarte ng kaisang kongreso na kurap para sa lalong yumaman galing sa dugo at pawis ng mamamayang Pilipino. Mindagahe from Rome, Italy, more power. Dr. Totod, Biongorno. Tapos Laverne Mendoza, Maya Pabingi, po Atty. Totoy. Sa tutuloy natin ang pagtakbo ng Senado, inantay ko lang ang desisyon ng Supreme Court. Hanim Bimorede, dapat po huwag nang ibuto lahat ng politikong kurap. Rene Raganas, dapat sa'yo Martin, tigpasan ang ulo mo. Nerms BC, binumura ni Vlog Castillo Barmadi kahapon ang mga namumuno sa PhilHealth. Mukhang tinablan si BBM. Beto daw po muna nung iyang implementation. Actually, hindi yan ang katwiran Kasi asar na asar talaga kung kinakatwiran ni Grispo. Ando na tayo, mga kurap talaga yan. Sa totoo lang, may 137 million pa nga sila na gagastusin para sa kanilang Christmas party. Kurap yan, pero hindi yan sapat na dahilan para hindi mo sila bigyan ng pondo at ang mga Pilipino naman na nabibitbit na pupunta sa ospital ang sakripisyo. Grabe. Ginagamit na lang ni Grispo na dahilan niya para kumita si Grispo at si Escudero sa AKAP, sa ayuda. Hanim Memory, good morning po, Dr. Ninyo Toto Bonyog. Good evening, Dr. Toto Bonyog, sobrang kurap ni Sir Romualdez. Dapat manalo kay Senador, siyempre, at kailangan natin ng tulong ng Diyos nito. Mercy Panis, good evening. Rodi Ravis, magandang umaga po, Pastor. At yan lang muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat.